Ay, isang magandang araw sa inyo lahat. Pagising ko sa umaga, nagsuklay muna ako kasi masyado talagang magulo yung buhok ko. Napansin nyo sa mga previous vlog ko. At chinek ko muna sa salamin kung may pagbabago pa rin yung tsura ko. At ganoon pa rin naman, bilog pa rin yung mukha ko, bilog pa rin yung tiyan ko. Kaya tara, samahan niyo ako sa day 14 ng daily vlog ko. For today's video, marami tayong gagawin ng umaga at mamaya pagdating naman sa gym, meron tayong pre-assessment kay coach. Dahil pre naman, okay lang naman sa akin para ma-check din nila yung status ko. Ngayong morning naman, marami kaming gagawin ni bro na preparation at restock ng mga parts at mga materials na gagamitin namin sa mga susunod na batch. Example na lang ginagawa namin, nagprepare kami ng acrylic. Ito na yung gagamitin natin sa controller platform natin. So, medyo matrabaho to kasi maraming butas na ginagawa. At ikakat siya ng controller size. At dito kailangan natin mag-shades tsaka mask para yung mga talsik na mga pinagputulan niya hindi pumunta sa mata mo at hindi mo masinggot kasi delikado yun. Importante rin dapat marunong kang gumamit ng mga power tools katulad nitong circular saw. Dapat maingat yung paggamit mo dito. Konting mali mo lang or kung hindi ka marunong gumamit ay pwede kang ma-injury or maputulan ng mga daliri. Kasi napakatalas ng mga blade pagpuputol ng mga acrylic or wood. Depende kung saan mo gagamitin. At ito, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko ito kinat. Actually, madali naman yan. Natapos na namin yung pagpuputol. At gagawin ko naman, lalagay ko siya ng mga mark kung ano yung magiging butas niya. Diyan na kasi natin nilalagay yung mga analog stick at mga buttons. At dito, madali lang naman siyang butasin kasi dahil may mark na rin siya. At ayun, gumawa ako ng sample na isa kasi nga kulang kami ng isa pang controller platform. At ito yung sample pagkalalagyan mo na siya ng sticker. At yan yung itsura pag meron na siyang butas para sa mga buttons niya. Pero hinabol ko lang kasi kulang kami talaga ng stock dun sa controller. At may mga patapos na rin kasi kami ma-order. Kailangan namin matapos ngayong week at makuha na ito ni client. Habang ako abala sa pagbubuo ng mga controller, si bro naman ay abala sa pag-assemble ng mga unit. Dahil alam na namin yung mga ginagawa namin. May mga kanya-kanya na lang kami toko sa pagbuo ng mga arcade build. Sa paraan namin para mabilis kami matapos sa pagbuo. Siyempre mag-aalas 5 na, kailangan ko na mag-prepare para pumunta sa gym. At body check, kung may pagbabago pa rin ba? Ganun pa rin, bilog pa rin ang mukha ko, bilog pa rin ang tiyan ko. Bago ako umalis, chinek ko muna si bro kung yung status sa mga unit natin. Almost done na. At pamaya, patapos na itong mga unit na to. At medyo magulo na rin dito sa bahay. Umalis, nandyan si supportive mahal para lagyan ako ng towel sa likod. Dahil alam niya, pagbalik ko is basang-basa na naman ako. Ba, nagpapakit na naman. Siyempre, naasar na naman niya ako dahil meron na daw akong idol dun sa gym kaya ginaganaan daw ako mag-gym. Pero di naman totoo yun. Hanggang tingin lang naman tayo sa mga nakikita natin doon. O siya, samahan nyo na ako pumunta ng gym dahil medyo maulan ngayon at madulas. Ingat tayo sa pagdadrive. Dahan-dahan lang at safety first sa pagdadrive dahil meron pa tayong pamilyang babalikan sa araw-araw natin sa buhay. At ayun, nakarating na ako dito sa gym. For today's workout nga pala mga bilog is back tayo ngayon. Pero nakadepende sa coach ko ngayon kung ano yung magiging assessment niya at kung ano yung mga gagawin naming workout. At dito pagdating is nagpatimbang muna ako. Chinek niya muna yung status ko kung ano yung meron. Ayan. Actually, hindi ko alam yung pinagsusulat niya. Hindi ko rin naman kasi kabisado kung ano yung nandyan. But after nito, nag-warm up muna ako. Kung ano daw yung alam ko warm up. Ito yung nag-workout ako. So, dating gawin, although basic lang kung ano yung tinuro sa amin ni Coach Tom. So, ganito yung ginagawa ko every time na mag-gym ako. Sa mga advantage pagka nag-workout ka is meron ka talagang trainer is matuturuan ka na ng proper form ng pag-handle ng mga gym equipment. Dahil ngayong araw na to, may natutunan naman ako. At iba pala yung ginagawa ko doon sa application kaysa personal trainer. Pero nitong warm-up na ginagawa ko, meron pa siyang pinagawa sa akin na other warm-up. Actually, ito yung mga parang stretching daw sa back. Ayan yung mga pinagawa niya sa akin. Actually, this is my first time na masarap siya sa pakiramdam at na-stretch yung mga muscle ko sa back. Pero may mga pinapagawa siya sa akin na hindi ko rin basta nagagawa kasi nga tulad itong pinapayuko niya ako para stretching din siya. Pero hindi ko ma-straight talaga yung likod ko pagka ganito. Dahil mataba ako at nahirapan akong gawin. Ewan ko ba ba't ganun? Yan, hindi ko talaga siya
straight yung likod ko pagka yumuyuko ako. Hindi kasi ako siguro sanay. After ng warm up pa rin itong ginagawa kong pull at tinuturuan niya ako yung mga proper way ng pag-handle ng mga gym equipment at tamang form at ramdam mo yung mga pain sa muscle mo kung tatamaan talaga siya. Isa sa example ni coach paggamit ng lat pull down at maramdaman mo yung pain sa likod mo. Naturo niya kung paano ko siya i-stretch pag angat. Kailangan maangat siya para tamaan yung back ko sa likod. Pag pull mo at hayaan mo siyang umangat pataas para ramdam mo yung sa likod. At dito naman, assisted cable. Dati kasi kailangan naka-straight body ang pagkakaalam ko. Turo sa akin ng mga ibang kasama ko dito. Pero sa kanya kasi iba ang turo niya. Medyo nakayuko ka konti pagka nagpo-pull. Mahirap siya gawin at feeling ko mabigat. Kaya ramdam mo yung pain. After ng back workout na tinuro sa akin ni coach, ito yung tinatawag nilang cool down. Para kang minamasahe. Actually, masarap siya sa pakiramdam. Marami siyang ginagawang parang stretching na rin. Ayan. Parang sinasakyan ako sa likod. Pero okay siya sa pakiramdam. At nakaka-relax talaga. Purpose daw ng ginagawa namin is para daw ma-release yung stress ng mga muscle natin. After nitong stretching, kailangan ko daw muna mag-cardio. Any cardio na alam ko is 15 minutes daw. Then after ito, may pag-uusapan kami about sa assessment at body type ko kung nasaan na ba daw ako ngayon. Upon checking, nasa obese to na daw ako. Medyo mahaba tong explanation ni Coach Leo pero malaking tulong to sa akin. Like sa pagkain, kung ano yung mga dapat kong kainin, kung ano yung protein tsaka calories na dapat kong i-intake. Hanggang sa muli, don't forget follow my page para updated kayo sa mga videos na ilalabas ko. Bye-bye!